mega love shout out. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. May gusto lang akong isingit na isa pa bago tayo mag-last topic, Mabsat. Kilala nyo ba kung sino to, Mabsat? Ito isa sa mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos to. Talagang grabe rin to mag-critic kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon, Mabsat, aside from being critic ni Pangulong Bongbong Marcos, binanata niya si Alan Peter Cayetano dito, Mabsat, pakinggan na. Kilala niyo ba to si Luke Espiritu? Yan po si Luke Espiritu, Mabsat. So pakinggan natin. Here we go. Dahil ito, balikan na natin itong mga nangyayari ngayon dyan sa politika natin. Lalo na dyan sa Senado. Napakagulo-gulo na ngayon sa Senado. Anong pagtingin niyo dito, Attorney? Medyo gusto ko lang mag-take exception dun sa sinabi ni Alan Peter Cayetano. Oy, putragis, may sasabihin sa'yo. Si Luke Espiritu, Alan Peter Cayetano. Anong sasabihin mo, Attorney Luke? The former Senate President. I would say former kasi tinanggal na siya sa pwesto eh. Ba't pa siya nag-assert na siya ang Senate President? Na dalawa daw ang Senado. Senate of the Philippines, siya daw yun. Tapos Senate of Malacanang, sila daw yun ni Gatchalian. Nek-nek mo ang Alan Peter Cayetano, Senate of the Dutertes ka. Agoy! Lako po. Mabsat, agree ka ba doon? Sir Leonardo, Allen Valencia, Romeo Barcibal, Naomi Chin, agree ba kayo sa sinabi ni Luke Espiritu na si Alan Peter Cayetano Senate of the Dutertes? Hindi siya Senate of the Philippines, Senate of the Dutertes. Diyos ka po, binasag na naman dito si Alan Peter dito. Sige, tuloy. Diba? Huwag ka nang magmangmaangan na independent ka. Diba? Ikaw ay aso ng mga Duterte. Ako'y aso, no? Putragis, ako po. Tatahol yan, sigurado, Diyos ko Lord. So, huwag mong sabing Senate of the Philippines ka, pero ang iyong allegiance ay sa Duterte. Pero ang tanong dyan, Atty. Locke, may graceful exit, binanggit po ninyo na former Senate President. May graceful exit ba para kay Alan Cayetano dyan? Ano bang pwedeng gawin niya dyan? Tanggapin na lang na talagang pass na siya? Wala na siya? Wala na siyang ibang way, tanggapin niya na. Di ba? Wala na siyang majority. Wala, tinanggal na siya ng 12 new majority because which is based on a Supreme Court decision, 'di ba? Avellino versus Cuenco. So hindi naman nila masagot na ito ay tamang pag-apply ng Avellino versus Cuenco. Anyway, wala akong narinig na medyo convincing na refutation about the application of that Supreme Court decision from them. Diba? Nag-assert lang sila ng isang bagay na wala namang basihan. So hindi na siya Senate President. Ito lang ang masasabi ko. How can he negotiate and make concessions when he has nothing to give? Wala na siyang ibang pamamaraan kundi wala, you step down, tigil mo na yung kakapalan ng mukha mo. Ay, Alan Peter, itigil mo na daw. Itigil mo na daw yung kakapalan na mukha mo. Diyos ko, mag-step down ka na daw. Ay, Diyos ko po, Rudy. Attorney Locke, mukhang hindi na niya kailangan mag-step down kasi nandun na siya sa down. Naka-down na siya. Senator na lang siya. Kahit sa website, hindi siya nakalagay na Senate President. Nakalagay sa kanya, Senator. Cayetano. Paano ang gagawin kaya, Attorney? Halimbawa, talagang nanindigan pa rin siya, hindi pa rin siya umalis dyan. Kasi nga, di ba, nagpo-propose siya na parang joint, di ba? Yung mga signatory. Ngayon, papalapit na tayo sa SONA, di ba? Mag-umpisa na rin yung impeachment trial. Paano kaya yan makaka-apekto? Halimbawa man si Cayetano, hindi talaga siya umalis. Ito, talagang magkakaroon ng gulo sa Senate. Wala tayong magagawa. Di ba? It is both a legal and a political question. So, mag-abang na lang tayo. In the meantime, kumain tayo ng popcorn. Kasi everyday na Senate flicks ito. Gusto nangyayari Attorney, binanggit mo na may mga assertion naman sila pero hindi sila dumulog sa Korte Suprema para igiit yung kanilang assertion na dapat 13 yung number, yung bilang ng mga miyembro ng Senado para mailuklok yung bagong Senate President. Kumbaga, nag-a-assert sila
pero dun sa Court of Public Opinion, Mm. nagpe-Facebook Live, pero hanggang ngayon walang petition sa Korte Suprema yung kampo nila para questionin itong changes yan sa liderato ng Senado. Because it is already sufficient for them to put the Senate into a state of paralysis. I think that's their strategy right now. Diba? Maparalisa, they will just put obstruction upon the normal functioning of the Senate. For them, I think they believe that that's already a win. Ayaw nga nila siguro ng final resolution dito because most likely the resolution would be against them. So kung nakikita mo na legally medyo ang resolution ay magiging against sa'yo, and not only that, we're not just talking about the conditions as of this moment. The conditions are fluid because in the next few days marami pang maaresto. And then again, mawawala rin ulit yan, yung mga maaresto, kasi kakasuhan sila ng ombudsman, andyan napipinto yung kaso ni Joel Villanueva, and I believe even Marcoleta. And once they are arrested, they will no longer be under the coercive jurisdiction of the Senate, and then mababago ulit yung computation ng Senate majority. Okay. So, kahit saan mo siya titingnan, di ba? Legally and politically, medyo untenable ang posisyon ni Alan Peter Cayetano. So, if that is your position, which is hindi na viable, untenable, would you like a legal resolution to this? Or it is already a victory for you to put obstructions and obstruction to the normal functioning of the Senate. So sa tingin ko, yung ginagawa lang ni Alan Peter Cayetano, simpleng nanggugulo, at hindi magkaroon ng resolusyon, o para, di ba, medyo makipag-negotiate siguro sa kanya, magkakaroon ng negotiated settlement wherein mapapangalagaan niya pa rin ang kanyang political position. Ito, attorney, gusto kong makuha yung inyo pong insights dito sa kaso ni Chis Escudero. Ano bang dapat treatment ng Malacanang kay Chis Escudero? Siyempre, Chis Escudero. Di ba? Nakakakomplika pa kayo ng sitwasyon. Di ba? Kaya wasakin na muna natin ang Senado ni Duterte. Kasi para matuloy ang impeachment na yan, dahil si Sara wala namang kwenta yan. Di ba? Walang laman. Walang laman. Yun ang pinakakasalanan niya ng Duterte family. Mediocrity. Wala. Rus na yan na Duterte, di ba? Masarap, siyempre, masarap kontrahin ang Marcos na magnanakaw. Pero panggulo kasi kayo mga Duterte kayo eh. Diba? Ang sarap, una muna kayo. Kasi virus talaga kayo ng nakunan. So balikan ko Huwag kalimutang, ay shucks, anak ng kamote, mga kabsat, nakamute si maestro, dami ko na sinabi. Ulitin ko pa ba? Sabi ko ba't parang walang nagre-react, sabi ko, nakamute pala ako. Sorry naman mga kabsat, no. Tulad ng sabi ko kanina, mabsat kanina, yung nag-uumpisa tayo dito, sabi ko dito, itong si Luke Espiritu, kritiko talaga ito ni Pangulong Bongbong Marcos, ako yung Marcos family. Talagang galit na galit to sa mga Marcos, mga kabsat. Pero siyempre, hindi niya maitodo kahit anong klaseng galit niya sa mga Marcos hanggat nandyan yung mga Duterte. Kasi kung sakali man na magwagi sila sa plano nila kay Pangulong Bongbong Marcos, sinong papalit? Duterte. So, sabi niya, naku, hindi pwede. Kaya unahin na natin itong mga Duterte to, Diyos ko, para siguradong malinis. Kasi kung matatanggal din si Marcos, tapos ang Duterte, mas worse pa. Ay, Diyos ko po, Rudy. So, yan yun, mabsa to.
Kaya laka po. At saka nakita natin kung paano niya binanatan kanina si Alan Peter. Diyos ko Lord, no? Talagang grabe ang kapit to ko. Diyos ko po. O siya, mag-last topic tayo. Again, maraming salamat po. Maraming salamat sa mga nandito. Si Don Official, Macwan, Deborah G, si Marisa Sunakawa, Allen Valencia, sa kasala, Sir Leonardo. Last topic tayo, Mabsat. Here we go. Countdown. Et